Malinaw at dalisay, mga katangian ng isang anyong tubig na nasaksihan ko dito sa Masinloc, Zambales. Ang Coto o mas kilala bilang Coto Mines ay popular bilang isang destinasyon na pasyalan dito sa bayan ng Masinloc. Ang napakagandang ilog na ito ay naging parte ng mining era ng lugar. At dahil sa responsableng pagmimina ay napanatili pa rin ito ang pagiging paraiso ng lugar matapos ang takdang kontrata ng kumpanya. At ngayon ay natatamasa at naibabahagi ng lokal na turismo ang lugar sa mga kagaya ko na gustong masilayan ang hiwaga at ganda ng Coto. Pero bago mo marating ang paraiso ay kailangan mong harapin ang mapaghamong kalsada dito. Kaya wag na nating patagalin pa. Ako nga pala si Clyde at ito ang kwento ng aking mga paglalakbay. Tara at samahan niyo muli ako sa isa na namang relaxing at kapanapanabik na moto camping adventure. Takbo pa! Ayoko mag-stuck dito sa isla. Thank you kuya! Thank you sa pagdaan! Magandang araw sa inyo, welcome na naman sa panibagong moto camping adventure. At tignan niyo naman yan, napakagandang falls at napakalinaw na tubig. Andito pala tayo ngayon sa Coto Mines o daan papunta o papasok sa Coto Mines dito sa Masinloc, Zambales. Dito tayo magka-camping at mag-adventure. Kasama pala natin ngayon si Direk Gino at dito kami mag-adventure sa Masinloc. Grabe, linaw na tubig. Isa lang tong falls na to sa mapupuntahan nyo dito sa Coto Mines. Sarap maligo. Dito sa gilid ay merong pathway paakyat dun sa pinaka tuktok ng falls. So, puntahan natin. Pwede pa tayo pumunta dun, oh. Dito lang tayo dadaan. Nandito na yung falls sa baba natin. Konting akyat lang dito sa mga batuhan na to. Kapag ka pupunta kayo dito sa Coto Mines,
at gusto nyo mag-camping, pwede nyo i-side trip to. Madadaanan nyo lang naman yung papasok dito sa falls eh. Dalawa yung pinanggagalingan ng tubig, meron dito at meron naman din sa kabila. Pero bago tayo bumaba doon, puntahan muna natin yung part na yon. Para siyang pader, no? Ito na yung parang pader. Silipin lang natin kung ano yung nasa kabilang side nito. Parang batis lang pala yung nandito sa part na to. Pero dito pwede rin mag ano, lublob, magpalamig. Dito agatin nyo lang saglit yung falls. Tapos dito pwede na kayong maligo din. Mababaw lang yung tubig. Medyo malumot nga lang kasi tag-init ngayon. Mabilis tumubo yung mga lumot. Balikan na natin yung falls. Dahan-dahan lang kasi sobrang lumot talaga nung mga bato, lalo na yung mga nakalublob sa tubig, lalo na nakapaalang tayo. Bago tayo maghanap ng magiging spot natin para mapag-campingan, ay mag-adventure muna tayo. Gaya ng nakagawin natin sa mga nakaraang videos natin. Ganun yung ginagawa natin para masulit natin yung ating biyahe. Kung may madadaanan tayong mga gandang spot, ay hihintuan natin at i-share ko sa inyo, para talaga namang hindi masayang yung ating pagbiyahe ng mahaba at yung oras na nilalaan natin dito sa adventures natin. Merienda muna tayo bago tayo bumalik sa biyahe. Pagbuksan mo kami, sir, ha? Tanggalin mo na, sir, mga malaglag. Maraming salamat. Nakapag-set up na tayo ng ating shelter at nandito banda sa may ilog yung ating tent. Hindi na natin naibaba yung ating motor kasi nga hindi kaya dun sa may daanan, malalaki yung mga bato, mahirapan kaming iahon yung mga motor, kaya iniwan na lang namin dun sa malapit sa spot namin. Gasan lang natin tong patatas dito sa ilog.
Ito yung magiging dinner natin ngayon. Mashed potato, tapos meron tayong sausage. Oh, lino ng tubig. Grabe, paganda, pakalinaw. Imbis na maghuhugas lang tayo ng patatas, maliligo na rin tayo. Tatanggihan ba natin yan? Pakalinaw. Para presko na rin yung katawan natin mamaya. Grabe. Yung spot namin ay nandito lang sa likod ng mga batuhan na to. Tapos yung pinag-parkingan namin ng motor ay nandun banda sa may pinaka main campsite ng Cotomines. Ang ganda ng naspotan namin ah. Hindi siya crowded yung area na to. Yung mga campers ay nandun banda sa pinaka main na camping site nitong Cotomines. Kami ay dumiretso pa kami dito sa may pinaka dulong parte at bumaba kami dito sa malapit na sa may ilog para at least maging tahimik yung spot namin. Ligo muna tayo. Hindi natin palalagpasin itong napakalinaw na tubig na to. Isa ito sa napakalinaw na tubig na naliguan ko sa aking pag-adventure. Tignan nyo naman yan. Kahit dito sa GoPro, alam kong tanaw na tanaw ninyo yung mga bato sa ilalim ng tubig na to. Sa sobrang linaw niya. Matatawag mo pa rin paraiso tong Cotomines. Kahit na open na siya at alam na siya ng lahat, eh napakaganda pa rin niya. Napapangalagaan pa rin yung ganda niya. Gasan na natin yung ating patatas. Ito na lang yung magiging dinner namin ni Derek. Gagawin ko lang mashed potato, tapos meron tayong Vienna sausage doon. Paghahatian na lang namin. Hindi na kayo masyadong nag-prepare ng pagkain namin kasi nga gusto namin ay talagang maglibot at mag-adventure dito sa Masinloc. At isa itong Cotomines sa talagang tinarget namin na mapuntahan kasi alam ko kung gaano kaganda yung lugar na to at alam din ni Direk na masusulit namin yung adventure namin dito. Silong muna tayo dito sa ating tent at biglang umambon. Napakainit kanina eh, tapos biglang umambon. Pero sa tingin ko hindi naman lalakas yan. Siya nga pala sa mga bago sa aking channel, welcome dito sa ating YouTube channel. Ako nga pala si Clyde at ito yung mga ginagawa kong video dito sa ating YouTube. Ako ay mahilig mag-camping, mahilig mag-adventure, at kung kayo ay nahihilig din sa mga ganung bagay ay nasa tamang channel kayo. Welcome sa inyo. At sa mga laging nanonood sa atin, maraming salamat at patuloy nyo akong pinapanood at talagang sinusuportahan nyo yung mga adventures natin. So maraming salamat sa inyo. Pre, ang ganda nung mga kutsilyo Napansin ko Alam mo kung sino nagbigay niyan? Sino?
kilala mo si MGS Adventure? Nakakasama ko yun. Nakakasama mo ba yan? Tintiwalag. Oo. Hindi ka binigyan? Bigay niya yan. Bigyan niya to. Ayan o, Ah. ganda no? Ganda nga. Si Dos binigyan niya rin. Oo. Oo. Ikaw? Wala, ilang beses na kami nag-camp nun. Talaga? Oo. Ba't di ka binigyan? Hindi ko rin alam. Siguro hindi ako ganun ka-special. Baka ano, Ano? may tinatago siyang pinaka-rare na kutsilyo. Ganun ba? Oo. Sana tago niya na lang. Baka naman ano, may hinihintay lang siyang Pagkakataon, timing? Oo, para ibigay sa'yo. Talaga? Nintay niya muna Comment nga. naman yan dyan. Depende yung sarili niya. Pwede na to. Kaya okay lang yan. Hindi naman ako nagtatampo na ilang beses na kami nakapag-camping tapos si Crede isang beses niya lang nakasama, may regalo agad. Nagulat nga ako, binigyan ako eh. Oo, hindi naman ako nangihingi. Oo. Tapos sabi niya, sige swap mo na lang kahit anong gamit mo dyan para may Talaga? remembrance din naman. Buti ka pa no, hindi ka pa nanghingi niyan. Oo. Ako nangungulit nga ako eh. Wala? Wala. Grabe naman eh. Balik ko na lang to. Tama pala na ugali. Bagal lang siguro pero gusto rin ko makakuha ko yung audience. Pangalawang araw namin dito sa Coto Mines. Maaga kami nakapagpahinga kahapon. After namin kumain ni Direk Chino ay talagang nagpahinga na kami at natulog. Napakalinaw talaga ng tubig. Kung mapupunta kayo dito sa Coto Mines at tumapat ng weekends, panigurado ay maraming tao. Kaya kung okay lang naman sa inyo na hindi doon sa mismong kids pool maligo, ay ito na yung spot nyo. Isa makipagsiksikan kayo doon sa napakaraming tao doon sa may kids pool. Kape muna tayo at mag-alusan. May tinapay pa tayo dito. Pababa kami ngayon sa kids pool, yung pinaka main na attraction dito sa Coto Mines.
Dito na tayo sa kids pool at ito yung pinakamalalim na parte. Nandito tayo sa pinakamataas na platform. Grabe, nakakalula pala dito. Lino ng tubig. Pero para-parehas na yung quality ng tubig niya mula doon sa spot natin kanina. Ay, di naman nakakatakot. Kaya to. Wala lang akong extra brief eh. Ito naman yung mas mababang platform. Pero nakakalula pa rin. Sa bandang likuran ng kids pool ay ito naman yung view. Napakagadaling pagliguan, parang swimming pool yung pinaka dulo nito. Hindi natatapos sa Coto Mines ang ating adventure dito sa Masinloc dahil may pupuntahan tayong isla na sabi ng mga lokal dito ay meron daw white sand. Sasakay tayo sa isa sa mga bangka dito. 30 pesos lang naman papunta dun sa isla. At kapag balikan ay 60 pesos. Nandito na kami sa bangka na magdadala sa amin dun sa isla. Yung isla na yun, yun yung pupuntahan natin. Sabi din nung katabi ko, sabi Dariw-riw. Dariw-riw. Dito na tayo sa isla ng San Salvador. Grabe, totoo nga, white sand nga dito. 25 pesos lang pamasahe mula dun sa port at makakarating na kayo dito sa white sand beach na to. May
May mga cottage naman doon na pinarerentahan. Kung sakaling gusto yung may masilungan, ay pwede kayong magrenta doon ng sa halagang 250 pesos, ay magagamit nyo na yun. Legit na white sand. Hindi nga lang siya kasing pino nung mga sikat talaga na beach na merong white sand, pero para sa 25 pesos na transportation papunta dito sa isla na to, sulit na sulit na. Hindi na lang tubig, oh. Sa kagandahan sa kanya, hindi siya ganun kaalon, at yung sand niya hanggang dun talaga sa may dagat. Kasi iba kasing part ng mga beach na kagaya nito ay pagdating mo dun sa pinakamalalim, medyo mabato na. Ito hanggang dun ay white sand pa rin siya, hanggang dun sa pinakadagat niya. Pwede rin mag raw spot dito, raw camping. Iwan nga lang yung motor dun sa may tourism office, pero pwedeng mag camping dito. Gandang spot. Kung iikutin pa nga hanggang dun sa kabilang side ng isla na to, ay malamang may mga mas maganda pang spot. Kahit yung cove doon, no, mas maganda pang mag spot doon, no. At meron pang mga ibang mga isla na karugtong nitong kung nasaan tayo. Kaya kapag pupunta ka dito at mahaba yung oras mo, o pwede kang mag island hopping sa mga isla na katabi nitong kung nasaan tayo, itong San Salvador. Napakagandang side trip nito at napakamurang side trip. Talagang abot kaya. May experience yun na yung white sand dito sa isla na to. At itong cottage na to ay isa sa mga pinarerentahan dito. Ngayon wala naman kami makitang caretaker na nandito, at naikisilong lang naman kami, kaya baka hindi na kami singilin. Pero pwede nyo itong rentahan kung marami kayo, grupo kayo, ay pwede kayong tumambay dito at dito nyo ilagay yung mga gamit nyo habang naliligo kayo dito sa white sand na part ng dagat na to. At pwede rin kayong maglatag ng tent dito, magluto o kung ano man. Parang raw spot kasi yung ambience niya. At alam kong marami pang mas magandang spot dito sa isla na to kung susuyurin, hanggang doon sa pinakadulo ng isla na to. Sa drone shot ay tanaw na tanaw natin yung pinakadulo nitong isla, at meron dong magandang spot na wala talagang kabahayan. Ang ganda ng spot na to, nasa ilalim ng puno. Dito tayo tatambay habang hinintay natin yung pabalik na bangka papunta dun sa port. Oras-oras naman ay may bumabiyahe, kaya huwag kayong mag-alala na maiwan dito sa isla at ma-stuck. Maiwan tayo! Diyan yung bangka! Takbo pa! Ayaw ko mag-stuck dito sa isla. Thank you, kuya. Thank you sa pagdaan.